Kung matagal mo nang hinihintay ang LRT1 Cavite Extension, lalo na ang mga istasyon sa Las Piñas at Bacoor, may malaking development ngayon na dapat mong malaman. Matapos ang ilang taon ng usapin tungkol sa right-of-way at lupa, nagkaroon na ng mahalagang pagkakasundo ang Department of Transportation o DOTR at ang Villar Group. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pinakabagong development sa LRT1 Cavite Extension Phase 2 at Phase 3, at kung ano ang ibig sabihin ng bagong kasunduan para sa mga commuter mula Las Piñas hanggang Cavite. Noong August 7, 2026, inanunsyo ng Department of Transportation na nakakuha na sila ng agreement mula sa Villar Group tungkol sa mga kondisyon para sa donation ng lupa na kailangan sa LRT1 Cavite Extension. Ibig sabihin, kung ang tanong ay, nagkasundo na ba ang Villar Group at gobyerno? Ang sagot ay oo, nagkaroon na ng agreement sa mga pangunahing kondisyon. Pero mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin nito na lahat ng dokumento ay tapos na at bukas agad ang construction, may mga legal at administrative documents pang kailangang pirmahan at may proseso pa para sa dalawang mortgaged properties. Ang LRT1 Cavite Extension ay may mga bahagi na kailangang dumaan sa properties na may kaugnayan sa Villar Group. Sa loob ng ilang taon, naging malaking issue ang right-of-way o ROW dahil hindi pa kumpleto ang kinakailangang access at legal arrangements para sa construction. Dahil dito, naapektuhan ang progreso ng mga natitirang bahagi ng extension, partikular ang Las Piñas portion. Sa mga naunang ulat, sinabi rin ng LRMC na kailangan ng kinakailangang right-of-way bago tuluyang maisulong ang construction sa mga delayed portions. Dito naging interesting ang development. Noong August 7, nag-meeting ang DOTR at representatives ng Villar Group. May tatlong kondisyon ang gobyerno na tinawag nitong non-negotiable terms. Una, dapat magkaroon ng gobyerno ng unconditional permit to enter sa property. Ikalawa, kailangan ng waiver tungkol sa subrogation o mga claim laban sa gobyerno. At ikatlo, kailangang ma-cancel ang mortgage sa mga property na i-donate. Ayon sa DOTR, pumayag ang Villar Group sa mga kondisyong ito, kaya masasabi nating nalampasan na ang isang napakalaking roadblock sa Las Piñas portion ng project. Ayon sa DOTR, 6 na parcels of land ang i-donate ng Villar Group para sa proyekto, ngunit may isang mahalagang detalye, 2 sa 6 na parcels ang mortgaged. Sinabi ng Villar Group na ipoproseso ang cancellation ng mortgage sa loob ng susunod na 6 na buwan, at may replacement properties na rin na natukoy upang makatulong na mapabilis ang release ng kinakailangang lupa. Kaya kahit may agreement na, hindi pa ito nangangahulugan na lahat ng lupa ay physically at legally ready para sa construction sa mismong araw na ito. Ayon mismo sa presidente at CEO ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, malaking milestone ang pagkakasundo dahil nabawasan ang isang pangunahing hadlang sa proyekto. Pero kailangan pa ring maisapinal ang mga kinakailangang kasunduan, kabilang ang Memorandum of Agreement, Right-of-Way Acquisition Agreement at Deed of Donation. Inaasahan ng DOTR na mapipirmahan ang mga kinakailangang dokumento sa loob ng buwan. Ngayon, linawin natin ang tinatawag na Phase 2 at Phase 3. Ang unang phase ng LRT1 Cavite Extension ay operational na. Noong November 16, 2024, binuksan ang unang bahagi na may 5 bagong stations mula Redemptor Station hanggang Dr. Santos sa Parañaque. Ang natitirang extension papuntang Las Piñas at Bacoor ang siyang patuloy na tinatapos, kabilang dito ang mga pending stations na Las Piñas, Zapote at Nyog,
Kaya kung ikaw ay commuter mula Las Piñas o Cavite, ang mga station na ito ang pinakaimportanteng bantayan sa mga susunod na development. Napakahalaga ng Las Piñas Station dahil ito ang isa sa mga critical links para maituloy ang extension papuntang Bacoor. Kaya nang magkaroon ng problema sa right-of-way sa lugar, naapektuhan hindi lang ang isang station kundi ang mas malaking connectivity ng buong extension. Ngayong may agreement na sa Villar Group, mas malinaw na ang daan para maituloy ang proseso. May mga ulat na nagsasabing maaaring magsimula ang construction ng Las Piñas Station as early as next year. Depende pa rin sa completion ng kinakailangang land donation documents at iba pang preparasyon. Hindi dapat isipin na dahil nagkasundo na ang DOTR at Villar Group ay bukas na agad bukas ang construction at ilang buwan lang ay may tren na sa Las Piñas. Hindi ganoon kabilis ang proseso ng isang malaking railway project. Kailangan pa ang legal documentation, land turnover, site preparation, engineering work, construction activities, at coordination sa iba't ibang utilities at infrastructure. May mga naunang government status reports din na nagbanggit ng delays sa construction works para sa packages 2 at 3 at pangangailangan para sa engineering, procurement at construction contractor arrangements. Ang pinakamagandang balita ay nabawasan na ang uncertainty sa isang major right-of-way issue. Ilang buwan lamang ang nakalipas, may pangamba na baka hindi umusad ng maayos ang natitirang bahagi ng Cavite Extension dahil sa road problems. Ngayon, may malinaw ng agreement ang gobyerno at Villar Group sa pangunahing terms ng land donation, at dahil dito, mas may pagkakataon ng maituloy ang construction ng Las Piñas portion at pagkatapos ay ang mga susunod na bahagi papunta sa Bacoor. Para sa commuters, napakahalaga nito dahil ang buong extension ay inaasahang magpapabawas sa travel time at magbibigay ng mas direct na rail connection mula Cavite papunta sa Metro Manila. Ang susunod na dapat bantayan ay ang formal signing ng mga dokumento. Ayon sa DOTR, inaasahang mapipirmahan ang mga kinakailangang agreements para sa land donation sa loob ng buwan. Kasunod nito ang proseso para ma-release ang mga property at ma-clear ang mga natitirang requirements. Para naman sa dalawang mortgaged properties, sinabi ng Villar Group na maaaring umabot sa 6 na buwan ang cancellation process. Kaya ang tunay na sukatan ng progress mula ngayon ay hindi na lamang kung nagkasundo na ba sila, kundi kung napirmahan na ba ang documents, na turnover na ba ang lupa, at nagsimula na ba ang actual construction. Samantala, ang Talaba Station ay isang additional station sa Barangay Talaba, Bacoor, Cavite, na ilalagay sa pagitan ng Zapote at Nyog. Hindi ito kasama sa original 3 remaining stations na sakop ng LRMC construction program. Idinagdag ito matapos hilingin ng Bacoor LGU dahil sa inaasahang development sa lugar. Kaya kung matutuloy ang buong plano, hindi na 3 stations lamang ang natitirang extension mula Las Piñas hanggang Nyog, magiging 4 na stations ang final remaining segment kapag isinama ang Talaba. Kung gusto ninyo ng regular na updates tungkol sa LRT1 Cavite Extension, lalo na sa Las Piñas, Zapote at Nyog stations, subscribe ang YouTube channel ko para hindi ninyo ma-miss ang susunod na development. Abangan natin ang susunod na official announcement dahil dito natin makikita kung ang bagong agreement ay mauuwi na talaga sa actual construction. Maraming salamat sa panunood.